So magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko lamang pong ipakilala ng konti ang ating pong teacher at lecturer ngayong gabi. So ang ating pong magtuturo ngayong gabi, ang pangalan niya ay si Pastor Roderick Alcaide Rivera or Pastor Eric in short. So lumaki siya sa Marikina City, pero hindi daw po lumaki sa height. So, yeah, studied BS Fine Arts and BS Interior Design in PUP or Polytechnic University of the Philippines undergrad. Committed full-time in the ministry at age of 20. First, pioneering missionary work at Manat Benmalay, Pangasinan at 2005. Graduated Bachelor in Theology 2009, Masteral Theological Studies 2010, Masteral in Ministry 2011, Masteral in Divinity 2012, and Doctor in Ministry 2014. So he is also a senior pastor at Haven of Worship Alalay Grande, Lupao, Nueva Ecija, 2007 up to present. Pioneering pastor at Haven of Worship Poblacion, North Lupao, 2022. He is also the overall president of Haven of Worship with 13 churches nationwide. So hindi na po natin patatagalin ang ating pong tagapagturo ngayong gabi at magtuturo sa ating lahat ng kaayusan kung paano magbahagi, mag-ayos ng ating sermon ngayong gabi. Wala pong iba kundi si Pastor Roderick Rivera. Glory to God. So, purihin ng Panginoon. Start na rin po tayo sa ating pong gawain. Ito po ay free, mga kapatid. Sa mga nagtatanong po ng handouts natin, pagkakaloob po natin yan after this lesson. At kung may mga katanungan po kayo mamaya, pwede po natin na i-comment or PM nyo sa akin. So, purihin ng Panginoon. Homiletics po ang ating subject ngayon. Ang homiletics po ay interpreted today as the art of preaching or preparing and preaching sermon. Una po nating session is all about the stages of making sermon outline. Hindi po muna tayo tatalon ng paano gumawa ng topical sermon, textual sermon, expository sermon. Kasi alam niyo mga kapatid, bago natin malaman yon, ito talaga yung foundation. Kailangan natin ng foundation. Amen po ba? Bakit gusto mo mag-preach? Ano ba ibig sabihin ng preaching? So, dito muna tayo, no, sa defining stage. Preaching, the defining stage. Terminologies. Homiletics is a science of making sermon and delivering it. Okay? Kasama din po yung pag-deliver pag sinabi mong homiletics. Ang ibig po sabihin ng sermon is a public talk about religion or morals. It is a serious talk given by a clergyman. Ibig sabihin, mga lingkod ng Panginoon, sila po yung talagang nagsisermon. Preaching is a proclamation of the word of God by a messenger called by him. So, kung tinawag ka mag-preach, ayan, dapat itinawag talaga mag-preach. No? Hindi yung tinulak lang mag-preach. For the purpose of persuasion of man to accept his message and to act upon it. Ayan. So, kailangan yung message na rin na yun. No? Kailangan nating mag-act kung talagang tinawag tayo. And ang definition po ng preaching ay keruso. Literally meaning to cry. Okay po. Proclaim as a herald and being used in the sense of or to proclaim. Ang ibig sabihin po ng preaching or kerigma. Kerigma po.
So doon po tayo sa ibang ano bang kaibahan ng preaching at saka teaching. Okay? So kung ang ibig sabihin ng preaching is keruso or to herald, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Yung salitang preach the word is keruso. Okay? Ang teacher, actually, they don't typically reprove, rebuke, or preach, or herald the word in a class. So, as you can see, teaching and preaching are not the same thing at all. Some pastors have teaching in their preaching, but teachers don't have preaching in their teaching. So, if that makes sense, di ba? Hindi lahat po ng teacher nagpipreach. Pero lahat po na nagpipreach, automatic po yun, nagtiteach sila. So, yun po ang kaibahan nila. So, yun yung concept key. Ngayon naman, doon tayo sa component. Siyempre, mahalaga yung ibig sabihin ng component, ano yung mga binubuo ng preaching. Okay? Hindi kasi pwedeng sabihin nating preaching kung merong kulang dito. Una, Bible. No? The message. Yun yung Bible. The message must be scriptural. Siyempre, ang mensahe na dadalhin talaga natin dapat, ang source niyan, Bible. Okay po? Sapagkat ang salita ng Diyos is inspired. Inspired of what? No. Whom? Kanino yan na-inspire? So yung number 2, it was inspired by the message bringer, the Holy Spirit. Amen? God breathed. Yung breath na yon is the same as pneuma or ruach in Hebrew. And that's also the same term for the Spirit. No? Which pertains to the Holy Spirit. And syempre, kailangan nung message bearer, no? So the preacher, yun yung tinatawag na bearer. Tayong mga tinawag ng Panginoon na mag-preach. Actually, preacher, not as source. Hindi sila yung source niyan eh. But as a channel. Channel lang po tayo ng salita ng Diyos. So messenger of God's word must have a relationship to God. Siyempre naman. Kasi alam niyo sa Matthew chapter 7 verse 22, haven't we prophesied, sabi niya, through your name o by your name. Sa Tagalog, hindi ba't nangaral kami ng yung mga salita o sa pangalan mo? Kaya kahit nangangaral po, hindi po yun assurance na lahat ng nangangaral ay ligtas o may relasyon sa Panginoon o anak ng Diyos. Di ba po? Kaya isang importante, as a message bearer, no, kailangan natin ng relasyon sa Panginoon. Amen po ba? At syempre, kung tayo ay magpipreach, sino yung pagpipreachan natin? So, kailangan din may listener, the message listener. The listener acts or reacts and interacts to the message. Yun po yung yung part po nila. Amen po ba? Nagre-react din sila doon. It's either negative o positive. Minsan nga, kapag hindi nagustuhan yung tinamaan yung ego nila or yung biases nila, di ba? Pag hindi nila naintindihan yun, nagre-react sila. Pero ang reaction dyan, it's either negative or positive. Sabi nga ng isang pastor, pag yung listener ng may nag-preach sa harap at nasaktan daw siya, magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Dahil buhay pa siya, dahil nasasaktan siya. Ibig sabihin may ginagawa si Lord. So, ganun din sa pag-interact. Then, pagkatapos ng components, pag-usapan natin yung characteristic of preaching. So, ito po, ang unang characteristic ng preaching is to inform. Informative dapat. Inform hearers of the truth. At saan pa nga ba manggagaling yung katotohanan? No? Hindi lang sa utak natin kundi yung nabasa natin at napag-aralan sa salita ng Diyos. Amen po ba? So may 3 points. Una, ang information must be realistic. Pag sinabing realistic, it is the anatomy of the soul. Ano ba yung anatomy of the soul? Yung kalagayan ng kaluluwa ng isang tao. Yung all men are sinners, chapter 7 ng Romans. Then we are justified, 8:30. And no one can separate us. Yan yung optimistic view. Ito pong isa, Romans chapter 6 verse 23, magbibigay pa po ako ng isang halimbawa ng karakteristik ng preaching. Kailangan realistic. Ang sabi doon sa 6:23, the wages of sin is death. Di ba? But, ito ang idealistic. It will answer the tension, no? Death, death. Mag-aalala ka, yung kaluluwa natin ay talagang pasasaan, di ba? Mamamatay po.
kahit katawan, di ba? At yung kamatayan ng kaluluwa ay eternal separation, pupunta po tayo sa impyerno. But ito yung idealistic view, it will answer the tension. The gift of God is eternal life. Amen. So ipapaliwanag natin yung biyaya ng Diyos, kaloob yan, libreng kaloob. Sabi nga sa Tagalog, walang bayad yun. Hindi works natin talaga ang nakapagligtas sa atin. So ang optimistic view, through Jesus Christ our Lord, then ipapakilala na natin yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus, yung saving works ng Panginoon, kung paano niya inako lahat ng kasalanan, how He bear our sins through the cross, di ba? Na yung kamatayan niya ay hindi katapusan ng lahat, kundi pasimulan ng tagumpay. Ito ba? Hanggang sa nabuhay siya na maguli, at ang tawag doon ay living hope. So yun po yung optimistic view. Sa John 3:16, meron din pong ganyan. So realistic or anatomy of the soul, God loves all. Di ba? But not all love God. Ibig sabihin, for God so loved the world. So mahal ng Diyos ang tao. Pero hindi lahat ng tao makikita natin mahal ng Diyos. Actually, may mga young people, tinatanong ako, sabi ko sa kanila, mahal niyo ba ang Diyos? Oo, sabi nilang ganun. Alam ko na yung mga tinatanong ko, huling-huli ko sila sa akto na nagmamariwana sila. Sabi ko sa kanila, madali lang sabihin yan sa bibig. Pero anong pruweba? So, yun yung realistic, no? Papakita mo yung anatomy of the soul na talagang may problema. God loves us all, for God so loved the world, but not all love God. So, ang idealistic naman dito, whosoever believes in Him, okay? Sino in Him? Jesus Christ would not perish. So, meron ng answering the question. Wala, kahit hindi mo mahal ang Panginoon, pag naniwala ka sa Kanya, hindi ka na mapapahamak. Diba? So, paano hindi mapapahamak? Hindi ka na pupunta sa impyerno. So, kwento mo yon, and then yung optimistic view, but have everlasting life. Magkakaroon sila ng hope. So, acquiring hope. So, nawa, naintindihan po natin yan. Sa characteristic of preaching, kailangan realistic, idealistic, and optimistic. At ikalawa, input. No? The hearer of the truths, kailangan may sense of urgency na sa atin, at i-persuade din natin yung tao. The hearers of these truths to urgency and persuasion. So, yun yung i-input natin. Input the hearer of these truths. Sense of urgency and persuasion. Ang ibig sabihin ng persuasion naman, mga kapatid, kailangan niya talagang yung mukha mo convincing. How do you deliver, di ba? You have to be persuasive. Kailangan maramdaman nila na kung repentance, na kailangan nilang mag-repent. Amen po ba? If that is all about yung grace ni Lord, maramdaman talaga nila yung grace ni Lord. Gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang biyaya. So, meron pong input ng persuasion. So, letter D na tayo, no? So, nandito tayo sa preaching, the defining stage. Concept key, number 1, component, characteristic. Ngayon naman, doon tayo sa core. Ano yung core? Ibig sabihin ng core, kumbaga sa mani, hindi yung balat, kundi yung laman. Okay? Ano ba yung laman? Ba't tayo magpipreach? Because number 1, our preaching must be centered to the gospel of Jesus Christ. Ano ba yung gospel ni Jesus Christ na yan, Pastor? Matthew chapter 4 verse 23, sabi dito, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom. So, siyempre, ang gospel na dala-dala ng Panginoong Hesus ay kingdom of God. At yun din yung tinuturo niya. Dalawang ginagawa niya, teaching and preaching. When Jesus preached, automatically, He's also teaching. Okay? Another verse, sabi po dito, Matthew 9:35, and Jesus went about all cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom. Patungkol saan daw po yung gospel? Kingdom. Okay? Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness and all nations, and then shall the end come. Di ba po? Ngayon, alam natin na last days na Before this end come, dapat po ang ating gospel na pinipreach is related to the kingdom of God. Actually, when we say you must be born again, automatically po about kingdom of God yun. Kasi unless a man be born again, he cannot see or enter into the kingdom of God. Kaya yung salitang born again, it's a kingdom-related term. Halos lahat po ng gospel. Actually, when we speak about the grace of God,
It's all about the kingdom din. Ang problema lang kasi yung ibang mga kingdom preacher, porque hindi nila narinig yung salitang kingdom, they are judging other preachers na hindi yan yung gospel ni Lord kasi hindi kingdom. Actually, sobrang lawak ng salitang kingdom, no? Sobrang lawak. Kailangan alam din natin yung yung mga napapaloob doon. So, another verse, Mark 1:14. Now, after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. And last verse, but Jesus said to them, I must proclaim the good news, or good news means gospel, mabuting balita of the kingdom to the other towns too, for that is what I was sent to do. Bakit daw pinadala ang Panginoong Hesus? Hindi lang to save the lost, no? Hindi lang to heal the sick, but also to preach the gospel of the kingdom. Amen po ba tayo dyan? So, purihin ng Panginoon. Nawa, clear po sa atin to. So, yun yung core ng preaching ni Jesus Christ. So, kailangan yun din yung core natin. It must be kingdom-centered. Kaya, yan po yun. Ito na yung pong kanina, basahin natin. Acts chapter 8 verse 12. But when they believed, Philip preaching the things concerning the kingdom of God. So, ang preaching niya is concerned about the kingdom. In the name of Jesus Christ, there were baptized both men and women. Apostle Paul, Acts chapter 8 verse 23, and when they had appointed him a day, there came many to him, ang dami pumunta into his lodging, to whom he expounded. Yun sinasabi ko kanina, expository po ang preaching ni Apostle Paul. At ang gamit niyang mga sitas, mga kapatid, no? Sabi dito, and testified the kingdom of God, persuading them, yun yung sinabi ko kanina, dapat may sense of persuasion, concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets. So ang gamit niya is Old Testament. From morning till evening. Grabe yung expository sermon niya dito, no? Morning till evening. And Acts chapter 28 verse 31, preaching the kingdom of God and teaching those things concern the Lord Jesus Christ. Diba? With all confidence, no man forbidding him. Praise the Lord. Nawa ay clear po yan sa atin. So yun yung core ng preaching. So yung commission naman natin, ibig sabihin ng commission, yung command ni Lord. Jesus Christ commissioned his disciple to preach. Luke chapter 9 verse 1 to 2. Then ito namang kalawang point, Jesus Christ commissioned us also. Tayo nang tinutukoy dito. Mark chapter 16 verse 15, sabi doon, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Preaching is the most important activity in which we can be engaged. Amen. It is the center of the Christian faith. Sa Mark chapter 28:18, actually this is Matthew Matthew 28:18 po ito, sorry and the focus of all Christians. Matthew chapter 6 verse 33. Alam naman na natin yung Matthew 28:18, yung sinasabing go ye therefore and make disciples. Diba? At yung Matthew 6:33, ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. So focus first. Yung priority. Then, dito na po tayo sa number 2. Tapos na tayo sa defining stage. We already defined about preaching hanggang sa core. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa personal development stage na. So, it's all about the character of the preacher. Letter A. You are what you preach. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Kailangan may daw tayo. Mag-iwanag dahil binabasa tayo ng mga nakikinig sa atin. So the preacher must, number 1, confident to the calling of God. Huwag tayong mahiya. Kung tinawag tayong mag-preach, siguro sa umpisa, nahihiya kang tumayo dyan dahil first time mo. Pero kung alam mo tinawag ka ng Panginoon, hindi na ang sarili mo. Oras na nagsalita ka sa mga beginner, kahit sinong alam ko kahit sinong beginner dito, magsabi kayo ng amin kung totoo sinasabi ko. Alalahanin nyo sa mga preacher na yung first time nyong tumayo, may kaba o wala? Di ba meron? Diba? May kaba. May kaba talaga. Pero pag tumayo ka at nagsalita ka na, mawawala yung kaba. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung nakatayo. No? Hindi na ikaw. Sabi nga ni Jesus Christ,
I'm crucified with Christ. Kumbaga si Lord na yung kumikilos doon. I'm sorry, ikaw yung nakatayo pero si Lord yung kumikilos. Baka sabihin niyo na yung multo na yung nakatayo. So, be an example, walk right with God. Ito yung ikalawang point natin. Preacher must walk right with God. Wag daw tayo mag-walk left, dapat walk right. Ibig sabihin may katuwiran, mga kapatid. Third point, be an example for others to follow. Siyempre, para saan yung tinipreach natin kung hindi naman nakikita sa atin. Diba? Kailangan yung masusundan nila kung ano yung example natin. Nagpipreach ka about forgiveness, pero may kinikimkim ka pala. Hindi maganda yun. Kailangan tayo, number one, makikitaan tayo na pinalaya na tayo ni Lord. Ito ba? Kaya yung may mga sama ng loob dyan na nanonood, forgive na. And fourth, be honest with yourself, with others, and with God. Amen. So maging honest tayo daw sa Panginoon. Alam naman ni Lord, wala tayong itatago sa Kanya eh. Pero marami tayong itatago sa others na tinatawag. Diba? At kung may tinatago tayo sa others, sino niloloko natin? Sarili talaga natin. Kaya dumating din yung point na nag-confess din ako sa mga leaders ko. So naging honest ako sa kanila. Have a good heart attitude. Yung tinutukoy na good heart dito, syempre teachable. At lahat ng taong teachable, humble sila. Hindi ka pwedeng maging teachable na hindi humble. Kaya hindi ko na nilagay yung humble kasi ang taong teachable is already humble. Amen po ba, di ba? Ang hirap kasi turuan yung taong marami ng alam. Ano yung problema sa character ng preacher din, tapos siya na yung naging listener. Pag marami ng alam yung preacher, naboboring na siya doon sa harap. Yung iba lang kung mayroong ganito dito, tamaan na kayo. So samantalahin ko na. No, nangyari din sa akin yun, estudyante ako. Ano ko na rin, i-open ko na rin. Siyempre, alam ko na rin yung paggawa ng sermon outline, confident ako na ito yung tinatawag na homiletical, magaling na ako dyan. Pag parang napakasimple yung tinuturo, parang naboboring, no? Hanggang sinabi ko kay Lord, mukhang hindi tama ito Dumating din yung point na may nagpipreach, umiiyak yung katabi ko, ako hindi. Anong problema? Sabi ko. No, nahipo siya ng napakasimpleng preaching, ako hindi. Ibig sabihin, may problema na sa puso ko noon. Ganun tayo. Kapag may problema, wala nang impact, ay nasa sa atin na yung problema. Parang sinisilipan natin yung nagpipreach. Masyado nating kinikriticize yung mga outline niya or kung paano niya ginawa. Yun ang problema kapag nakapag-aral ng ano. Kaya habang nag-aaral kayo mga kapatid, kailangan the more tayong maging open-minded. At kailangan kapag nararamdaman mo na yung lumalaki ulo mo, prayer ko nung estudyante ako ng Bible School, Lord, putupin mo yung ulo ko kapag lumalaki. Sabihin, willing kang magpa-humble down kahit masaktan ka. Willing po ba tayong lahat? So, kailangan teachable po tayo. Hindi lahat ng alam natin tama or ibig sabihin, hindi lahat ng marami ding alam ay magyayabang. Diba? Kasi ang buhay Kristiyano, hindi yan pataasan, kundi pabanalan o pababaan. Hindi rin pagalingan, kundi pabanalan po. So, a character of a preacher, number one, kailangan meron siyang genuineness. A preacher must be himself and should not try to imitate others. Huwag tayong gaya-gaya. Pag pinakita natin isang tao, ang galing niya magpatawa, magpatawa din kaya ako. Pupulutin mo na yung humor niya, yung kwento niya, tapos gagayahin mo rin. Minsan hindi yun effective. Hindi sila matatawa kapag gano'n. Depende na lang sa delivery. Pero ang ibig ko sabihin, maging ikaw ka. Maging genuine ka. Huwag mo masyadong kumparahin sarili mo. So be yourself. Do not use a style that does not suit your personality. Di ba? Huwag po tayong gano'n. Alam natin na malaki kang tao, tapos para kang karot na tawag dito, yung turumpo doon sa harap ng pulpito. So, kung hindi bagay sa'yo, huwag mo nang gagayahin porque nakita mo sa iba, ganun. May mga kanya-kanya po tayong style. We are unique, amen. And we must not compare ourselves to others' preacher. Yung galing-galing niya mag-preach. May iba ka rin na anointing, kapatid. At kung yung anointing mo ay magpaantok, praise the Lord. Pag-pray mo yan. Anointing din yan, no? So,
Yung credibility naman tayo. So, ang character of a preacher ay letter A. Ang letter B naman natin ay credibility. So, the intelligence, no, the good character and the will of the preacher. Ito na po yung tinutukoy doon. So, kinds of credibility. Yung merong dalawang kind ng credibility ng tao, yung extrinsic at saka intrinsic. X means no, the image of the preacher before he delivers the message. Diba? Bago ka mag-deliver, kamusta ka? Ano yung image mo? Ano yung nakikita nila sa'yo? Tumingin ka sa salamin. Yan. Hindi pantay yung sinturon. Ganyan. No, ano yung image mo? Outside and inside. Okay? And intrinsic. Ibig sabihin na intrinsic, nung nandun ka na, nakasalang ka na. The image of the preacher as a direct result of his message. Kung ano yung minensahe mo, ano yung naging resulta niyan sa buhay mo. Kaya mahalaga din na minsan, yung minimensahe natin ay meron tayong binabanggit na impact or testimony man lang kahit po konti patungkol doon sa sinasabi natin. Halimbawa, ang God is my healer, ang atin pong preaching. Ikaw bilang preacher, kailangan itackle mo din na minsan pinagaling ka rin ni Lord nung nagkasakit ka. Amen? God is our good shepherd. He make me to lie down in green pasture. He lead me beside. Paano siya nilid? Paano ka nilid? Paano ka pinroteksyonan? Ikukwento mo rin kahit paano. Kung hindi man yung sarili mo, halimbawa patungkol sa accident, mga ganyan, hindi ka pa na-aksidente, magkwento ka ng ibang tao. Pero ang pinaka dito, yung credibility ay dapat galing sa atin. Yun yung pinakamagandang advantage. So, doon tayo sa concentration. Ngayon, natalakay na po natin yung character ng preacher, yung credibilidad. Ngayon, saan naman tayo dapat mag-concentrate as a preacher? Ito po yung concentration natin. So, we must know the objectives, why we preach. Concentrate ka dito. Saan? Evangelism. To proclaim the word of God. Amen. Dapat, may evangelistic type pa rin yung preaching natin eh. Hindi lang basta para tulungan ng isang taong maging mabuting mamamayan, ganyan, mabuting Kristiyano. If we are invited to other churches, kailangan sa bandang huli ay divert natin yan sa pagpapatanggap sa Panginoon. Kasi ang isa talagang kung bakit tayo nagpipreach ay para ipakilala ang karya ng Diyos at kailangan nilang ma-born again para makita at makapasok sa karya ng Diyos. Amen po ba? Ikalawa, may instruction po tayo. Nag-i-instruct tayo kung paano makakapasok, paano magiging born again. Yan, i-instruct mo din yon. So sa Christian living, to deny ungodliness, to live holy, and grow spiritually. So syempre, hindi lang basta patungkol doon, tuturo mo din kung paano yung pamumuhay natin, na may kabanalan. At yun din, lumago. Ano po? Kasi ang target talaga ng preacher ay para magkaroon ng kalaguan, ng kapatiran at mga nakikinig. Ang sakit kaya yung ang hirap kaya sa isang pastor na halimbawa 5 years ka nang nagpi-preach tapos nakita mo yung isang member hanggang 5 years na rin siyang stagnant pa din. Di ba parang ano bang problema? Dapat may isipin ka na gawin mo. Mamaya mababanggit ko yan. So encouragement to edify and comfort. Yan. Isa rin pong concentration yan. Encourage natin sila. Siyempre, isang linggo silang siphayo, galing sa mga iba't ibang pagsubok, baka napagalitan yung boss nila, bagsak ang grade, ganyan. Encourage sila, Exhortation to rebuke, approve, and correct. O baka may pagkakamali sila sa nagawa, kung bakit ganun ang pangyayari, ano ang cause, baka epekto yon. So, dun na yung exhortation niya. And then, dedication. Yung dedication naman for consecration and sanctification. Yan yung pag-grow din spiritually. Yan yung ibig sabihin ng consecration, maihiwalay ka. Baka nakikiayon ka sa takbo ng mundo. You have to be consecrated. Ibig sabihin, ma-separate ka to do the holy calling. Yan po ba? At maging good steward. Yan po yung isang concentration ng preacher. Stewardship. Stewardship. Yan. Right pronunciation. Stewardship, di ba? Na tayo'y katiwala lang. Walang atin talaga. Kaluluwa tayo. Tayo ay espiritu, kaluluwa sa katawang ito, pansamantala at
Kahit ang katawang ito ay pinagkatiwala sa atin, kaya kailangan nating ingatan yung katawan. Yan, mga dapat din na concentration ng teacher. And then, service. Siyempre, kailangan ma-involve sila sa ministry o sa gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon naman, hindi lang sa loob ng, ng church. Pwedeng pag tumutulong sila sa labas, that's already service. Diba? Service unto God is not only inside the church. Actually, maganda ring mas lalabas pa na tinatawag na purely religion, no? Kung tumutulong ka sa mga balo at saka sa mga ulila, ibig sabihin sa labas yun ng church. Yun ang tunay na pagiging relihiyoso. Hindi sa loob ng church lang nakikita. So, yun yung service natin, no? To love God and to love others also. Yan. Kaya maganda kayo ng mga katanungan, pwede kayong magtanong mamaya, i-type lang po natin sa ating comment section. Nababasa ko po lahat ng mga comments natin habang ako po ay nagtuturo. Dito na po tayo sa tapos na yung personal development stage, no? Nauna po yung preaching, defining stage, and then personal development stage. Ngayon naman sa preparation of the sermon stage. Ayan ang gustong-gusto niyo. Paano ba mag-prepare, Pastor? Hindi ko po ituturo yung yung body of the sermon at saka yung topical textual, hindi po muna. Kundi dito sa preparation of the sermon stage, para siyang parang ang itutukoy ko lang po dito is yung general natin preparation. So, contemplate the message. Sabi ng contemplate, no, kailangan isipin mo paano mo isipin, no? Meditate. Number 1, 3 P po ito, to prepare. Okay? Kailangan pray. Pray muna. So, pray. To prepare the message for the people, let all sermons be done decently. The best sermons are not made in the factory, but they grow in a garden of prayer. Amen po ba? Hindi daw galing po yan sa factory na paulit-ulit yung product na dadaan lang na ganun. Pare-parehas lang itsura nila, hindi. Inaalagaan po yan sa garden of prayer. Every day may changes. Amen po ba? Every day kailangan makita mo magbunga. Sa prayer po yan, kinagarden, kinocultivate. Dalawa, plan. So, iniisip ka na ng plano. A preacher must develop a garden in his mind. So, sa isip, where sermons grow on a regular basis. Actually, before ka gumawa talaga ng sermon, kailangan isipin mo na, no? Kahit anong ginagawa, bugas ka ng pinggan, nagdadrive ka. Actually, most of the time, tuwing nagdadrive ako, active yung utak ko, no, na nag-outline siya mag-isa. Humahanap ng mga alliteration, yan, mga nasa group chat ng sermon o homiletics, alam nila yung alliteration. Turo ko po yan sa sa Qualities of a Good Sermon, hindi po ngayon. Yung isip ko, gumagana po siya. Ganun yung pagpaplano, no? Hindi pa na isusulat. Nasa isip pa lang. Nasa garden of mind pa lang. And then next is probe, to study the Word of God. The Bible is the treasure. So, preach and mind it daily. Ang Biblia, para din po siyang isang isang bundok na punong-puno ng palitok sa Ilocano, ginto. Ayan. Na kailangan minimina yon, minimina. Kasi mayaman ng salita ng Diyos eh. Hindi sapat lang na pagtingin mo, preach mo agad, ganun lang. Hindi. Kailangan tignan mo. Talang mabuti. So God's word is also a living seed. The preacher must be the most diligent student of the Bible. Kailangan natin yung mga buto, itanim na niya sa kanyang puso. No? Tayo yung unang makikinabang, tayong magbubunga, di ba? Yung parable of the sower. Kapag mataba na yung puso natin, ibig sabihin matabang lupa, kahit hindi mo naalagaan niya, pag alam niyo isang buto, pag itinapon mo sa kalsada, na kalsada lang na ganyan, at hindi talaga tutubo, lalo na pag sementado. Pero pag open yung heart natin, teachable yung heart natin, humble tayo, yung buto, yung salita ng Diyos, pag tumubo dyan, kapatid, kusayang tutubo, kusayang lalago, kusayang tutubo. Diba ganun din yung hinagis mong mangga, buto ng mangga, o kaya avocado minsan dyan sa bakuran mo, sa garden mo. No, kaya patong mo lang sa paso. Kahit hindi mo nga binaon eh. No, kusa na siyang kusa siyang tutubo talaga.
So ganun din yung pag-probe ng salita ng Diyos. Tanim natin sa puso natin at tubuin. Pag-aralan natin mabuti. So after constructing the message, compiling stage na. Compile the message. I-organize mo na yung sermon na yan. Ano ba i-organize yung sermon? Pastor, kailangan meron kang ano po. Meron kang it's either notebook, doon mo ipaglagay-lagay lahat yung sermon. Titignan mo, ako po meron ako, ini-encode ko and then naka-ano po siya lahat. Nasa isang word format and then pinapaprint ko. Ganun po yung style na ginawa ko po. Tayo, kamusta po tayo yung sermon natin, di ba? At alam niyo po ba, ang page na ito, Pastor's Notebook, kung bakit po ito nalikha, is because dito ko po, isa to sa ginawa kong compiling. Na dito ko po pinopost yung mga na-share ko, yung mga naisip ko na binigay at tinanim ng Panginoon sa puso ko. Yung po yung yung dahilan kung bakit nalikha po itong Pastor's Notebook. And then, ang ginawa ko noon, nasira po kasi yung tawag dun, yung DLP projector. Nung nasira po yung projector, yung laptop ko po pala, hindi ko mai-project. Yung laptop ko ang nasira, hindi ko mai-project. Kaya ang ginawa ko, sa cellphone lang, pinipicturean ko yung notebook ko na nilettering ko lang. So, nakalettering lang po siya noon. Kaya ang ginagawa ko, pinipicturean ko po yung notebook ko at yun na yung pinoproject ko dahil nasira yung laptop. At dahil nagagandahan ako sa lettering ko, ginawa kong Pastor's Notebook, pinicturean ko, ipinost ko. Yun po yung talagang yun yung history ng ng page na ito. Kung bakit po narito kayo sa Pastor's Notebook. Why don't you try, di ba? Gawa po kayo ng Facebook page, i-post niyo po yung inyong sermon. At makakatulong po kayo. Bahala na po yung tao kung mabe-bless sila o hindi or gagayahin nila o hindi, di ba? Purihin ng Panginoon. So, let's compile our message. Kasi po yan ginto po yan.